This is the Top Rank Show! Malars, Nakapigulat ako. Naka-record yan, ha? Mahirap na eh. Yung singgit mong mata, mas lalo na sumisigit. Recording. Pula yung recording, pula rin yung mata ng tech. Uso ka daw kasi sore eyes ngayon eh. Summer eh. Oh, Galing sakit. Ano sakit mo, sore eyes? Sakit. Ayan, ako nga pa pala si Trixie. Chill lang. Oh. Batay. Kwento ka ng konti. Ako si Trixie, tapos update sa buhay. Update na sa buhay. May ganun na Absent rin. ka na. Sige. Ako po si Trixie, muntikan mabigyan ng extra service sa manghihilot. Di po, ano nakaraan kasi napilay ako, nalaglag ako sa kama. Ayan. Tapos nalaglag ako sa kama, talagang medyo namaga siya ng matindi. So pinahilot ko kay Mang Piping sa Barreto. Ayan, shoutout kay Mang Piping na Shoutout, naaning Mang ako. Piping! Naaning ako kasi nga po siya, nung hinihilot niya ako, tumatawa siya. Tapos ang sabi nung mga tito ni Mrs., ang sabi doon na may kaibigan daw to sa puno. Oh, so nung sinundo daw nila yon, tapos kapag binulungan daw ako at sumilip daw sa buong bahay, wag ko daw pansinin. So nung inihilot niya ako, tumatawa siya. Paulit-ulit ko naman to sa inyo to. Tumatawa siya nung tumatawa, naaaning ako. Tapos yung mga tao sa paligid, pinaalis. Tapos doon siya nag-umpisang bumubulong-bulong, tapos di ko naiintindihan. Tapos after nung hilot, umuwi na, hinatid nila, pagbaba daw ng tricycle, imbis na dumiretso ng bahay, dumiretso sa puno. Tapos kinausap yung puno. Oh. That is the most, Catching up. that is the most Trixie kwento ever. Ang moral ng story dito. Barreto. Mga ganyang ano pa, may mga ganyang... Pero ang point dito, Pinag-usapan na natin turun. Okay, Okay. huwag na natin ulitin. Iba yung neighborhood mo naman. Hindi mo alam itong mga gantong shit. Okay. naman. May ganun talaga. May ganun Pero talaga. yung sabi nga ni TH Kin, o ni Kuya Kin, ang binubulong daw doon nung matanda sa akin, kaya daw di ko daw maintindihan kasi tinatanong niya kung gusto ko daw na extra service. Sir, gusto Kaya mo daw pinalis lahat ng tao sa paligid ko. Tapos nagising na lang daw si Trixie after 15 minutes. Kutubad Suot na shirt. Suot mo na shirt mo, okay na. Kaya Galing na yan. Nakakagaling. Kaya pala iba-ibang apat na iba-ibang langis yung dala niya. puta. At least hindi ko ano. Really? Pero yun nga yung naisip ko gumaling yung braso ko, pero parang ako Sumakit nagkalmuranas. puwet mo. Ang init nung langis. Di joke lang. Shoutouts kay Mang Piping. Salamat, pinagaling mo si Ayan. Kalitch. Trixie, Ayan. magkano yung extra service? ni Ayaw niya Mang magbabayad. Kasi nga panalo na siya. Oo. At Joke lang ito po. ang sabi ng mga tiga Barreto, ang binamasahe niya daw usually sila Vic Manuel, mga PBA player. Oh. okay. So naisip ko kaya di siya nagbabayad sa akin kasi tipo niya yung height ko. Ay! Oo, ang atleta. I'm curious ako, anong klaseng massage? Hindi siya massage eh. Hilot. Hilot talaga Ano eh. ang difference ng hilot sa massage? Massage relaxing, hilot healing eh. Hindi kasi masakit eh. Kaya ka heal eh. No? Hindi parang may concentration nata kung saan lang eh. Oh, may massage, focus lang siya. may focus lang eh. Okay. So yung part lang na parang injured, yun yung... Lalo na pag natapino ka ng bata, no? Hindi mo dadaling ka sa manghihilot. Manghilot. Tsaka pag hilot, parang alam nila kung ano yung problema eh. Buti sa'yo lang eh. Sa akin, alala ko, dinuduraan lang yung kamay. Yung ng regular- Oh, may girl man. material ka nga na ganun. Alin? Hindi kasi napanood ko talaga sa TV yun. Nandudura? Oh. Hindi, hinihigop niya pare. Ayun. Oo, naalala ko nun, men. Parang wala pang Jessica Soho nun, pare. Parang Brigada 7 ata yun, men. Nakita ko din 90s so, men. Parang ano. So pag napila yung titi mo, okay lang. Oh, pare. Hindi puta na, alam mong naniniwala siya dun. Alam mong naniniwala siya sa ginagawa niya. Dahil may pumunta dun, may almoranas eh. Inamin ginamot niya. Kita mo yung tulo ng luha. Kita mo yung tulo ng luha. Men, mababasa mo kung ano inisip. Ano inisip niya? Sana walang follow-up check-up. Punta namin. Hindi, usually pagkatapos ka hilutin, sinasabihan mo One ako time lang. pagka babalik pa ako ah. Yun sigurado ko hindi niya sinabi niya. May back. Okay ka na! Okay ka na! Pag ayaw pa rin sa hospital Paulan niyo na. kahapon laing. Second opinion ka kaya? Hindi ko na kaya yung ganyan, sir. Next, ikaw naman. Ikaw sa Ay, Kin. Si Kin.
Magsasalta din ako. Oh! Ayun, bago daw Update lang, sa'yo. live update. Live pare, oh. update. Yes. Well, last episode nandito ako. Di katulad nung isa wala. And Yun ang bago. yun ang bago. Yun ang bago, man. You know. Yeah. Yeah. Tinapay. 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 Yung pa rin. Yung pa rin. Okay. Deliver pa rin ako Ito tinapay. interesting kay Kuya Mac. Oo. Tama. Ayan. Kaya pala si nagkakaroon Mac. ng bago eh. Live update. Live update. Gusto ko i-share mo talaga dito. Tinreat kami ni Trixie tsaka ni Meryl ng sa anniversary namin ni Lea. Oh. Ay, oh, Happy anniversary. Kayo pala yung nagpipicture Punta kami nun. Pampanga, pare. So, yung tropa mo, hindi na talaga ako pwede malasing in public. Talaga ulit. Parang na-remind lang ako ulit. Sinabi ko na sa sarili ko totoo yun eh. Chivas ininom namin. Hindi ko alam na nalasing ako. Akala ko masaya ako eh. Doon daw sa table namin. Kasi medyo shala yung lugar eh. Oo. So, shala yung mga tao. Tapos syempre, puro kapangpangan doon. Nagkakapangpangan daw ako. Ano yung sasabi ko? Di ko alam eh. Sarap deto na, Kenny. Anong mahal ng ref tita? Deto. Nagkakapampangan ka ba talaga? Poser! Poser! Tapos sumisigaw. Alam mo sinasabi na ba kapampangan doon? Shit sa mga Tapos, tropa sabi natin niya doon sa kapangpangan aso na yan. pinapakain niya. Joke lang. Sabi niya doon sa aso na pinapakain niya, hindi na daw marunong magkumahol ng how, ganun. Kasi nga daw, walang H yung mga kapampangan. So, aw-aw lang daw. Doon daw talaga nag-umpisa yung aw-aw. Hindi mo ko na yan ha. Yung mga tropa natin sa Sinave ko talaga yun para Pampanga. sa podcast. Marunong mag-take ng joke yung mga yan. Kasi nag-perform tayo Oh dyan my eh. God. Oh, so sobrang good nila mag-take nun. Binantayan ng bouncer si Kuya. Di ba? Sinabi sa kapampangit ang trip mo. Oo mismo. Pagkakwento niya, alam ko na agad. Fuck. It happened again. Alcohol wins! Hindi ko na-expect na ganun si Mac paglasing. Ay! Putang. Never ko pa siya Mild na-experience pa yan, sa... Tegab. Never ko siya na-experience sa lasing. Entry level yun. Oo, para ngayon. Puta, pinaka-the best talaga yung Las Pokemon eh. UFC! Mga ganun, alam mo sa Barreto sa Shirley's. Nakwento na yun. Nag-update ako eh. Dumating na barangay, pare. Update na yun. Wala na yun. Okay. So, yun lang. Happy anniversary sa aking misis. Happy 22nd. I love you. Pabs? Ako si Pops Kenny! Uy, gago. Joke lang sa mga tropa kapangpangan dyan. Oo nga. Podcaster deto! Ketang-keta na. Nagtatago pa. Sabi ko yan. Malamang. Kitang-kita niyo, podcaster deto! Ketang-keta. Yun lang na Kenny mo. Nangapampangan ka na. Meron pa isa eh. Pantalon kong kaking pantalon. Ano pa ba isa? Ayun, meron pa yun. Oh my God, lakas ng amats mo, Mac. Sinampal ng piano, sumukay do re mi. Sinampal ng piano, sumukay do re mi. What the fuck? Hindi kayo na to. Kay Jigs, rest in power, parang Jigs. Sa kanya galing itong mga joke na ito nakapangpangan shit. I don't know. Kabitenyo eh. So, Pagod daw ka daw. Si Miss Fames. ko tuloy yung Pampanga, man. Marami tropa. Oo nga ba, favors Kenny. Update. Oy, mayroon na akong client, so may work na ako, yes. Yeah. Congrats. Woo! Masaya. pumasok ka dito. Okay na. Pumapasok ka ba pag malungkot? Ay, problema lang daw, wala matakbuhan. So, yun yung bago sa akin. Meron na akong work. Sana magtuloy-tuloy. Next. Amen. 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 Ako po si Gabby / Rune. Ano bang bago sa akin? Bago sa akin, nag-start na ulit ako mag-produce at gumawa Bago ng ang kanta? Gumagawa. Nice. Tapos, meron, kasi, May piano ba yan? nag-explore ako ng, Sa palit kong piano yung sumuko do re mi. Para makita mo yung mga notes. Okay, go. Taimikan! yan lang naman. The rest, okay na Wait, yun. wait. Naano ko sa Evertrix. Tigil mo nga muna. Parang sa nag-audition siya. Kuya Pops kasi! Ano ginawa ni Pops?
Non-stop ng Kenny na Kenny. Bawat end ng sentence si Ate Gab may Kenny ako naririnig. Alam mo, pag sobrang tao mo, yung sumasakit yung litid mo sa likod ng tenga. Oh my God. Saan masakit? Deto. So, wag na tama na gag. Mali nga yung paggamit natin yung mga words sa sentence. Yun nga, kaya nga na-offend eh. Ang chaotic. Talagang halatan dito na ulit si Trixie. Alam mo. Welcome back, Trix. Ano pa, Gab? Yun So, lang. ilang tracks ang plano mong Hindi ko pa ilalabas alam. ngayon? Hindi mo alam. Depende sa vibes. Pag sinabi mong may bago ko ipoproduce, ibig sabihin ba nasimulan mo na yung process? Meron ako, kasi ewan ko, thinking about parang doing a different parang production. Parang gusto ko gumawa ng house. So, gumawa ng pang-party. Okay. So, ayun, try ko lang. Pero, mga Q4, October, November, December, mga ganun pa rin. R&B pa rin. Nice. Okay. Congrats na Pero agad. tuloy dyan. mo yung house mo. Oo nga eh. Say ng house. Trip ko siya. Rune Kaya pumarty. Music sa Spotify. Tama. Rune. Rune Music. Rune sa Last Spotify. streaming platform, no? Ayun. Sino ba? Derek? Next. Oo. Last Ako, but not ako si least. Derek, yung update saan. Nagpanggap ako ibang tao para sumali sa 10K. Ano? Dapat din natin name names. Sorry. Pero yun. Sorry, paring Joel. Yeah, I'm not dropping names. Pero yun lang. At saka, So, sumali ka Basta sa... mo, hindi mo pwede sabihin na gano'n sumali na. ako sa 10K doon sa Ayala 14th anniversary nila. Bakit hindi ka pwedeng sumali? Kaya ka Hindi, nagbago ng kailangan mo mag-register eh. Tapos yung tropa nagka-gout. Hindi kinaya. Hindi niya kinaya, so binigay na lang sa akin yung okay. alam ko naman di ako magta-top doon, kaya ginamit ko na lang. Pag nakakatawa yun, pare kung nag-top ka. No? Tangina. Oo, mismo. Pinakita yung picture, no? Jobel! Last name. May kumpleto yun. Pati banner nung gym nila, dala mo pare. Sabi, fighter na ako ngayon. Bakit Jubel? Si Jubel ba to? Oo. Okay. Puta sumali. Tangina ng Jubel. Dapat kasali siya. Dapat kasali kami. Tapos, Ano yung Red Horse na naman siguro. ng yun. Napasarap sa gout. Yun nga eh. Anyway, dahil hindi tayo nakabasa ng Living comments the life. ng last episode, babasahin ko lang yung comment ni Epipanyo de los Santos Avenue. Sabi niya, ito huling-huling comment sa criticism episode. Etong si Derek Peken DDS, isa kang troll, di ka kabilang sa mga hanay namin Huwag kayong mag-alala, 2 years nang uupo sa pwesto ang karapat-dapat, tunay na may bitaw. Malapit na kaya, Derek, may mga oras pa. Para tunay na sumusuporta, karapat-dapat dahil sa araw ng paghuhukom, mga tunay na naniniwala lang ang maliligtas. Kung updated kayo sa news official na niluluklok bilang Pangulo ng PDP laban si Baste Duterte. Kaya Sara and Baste for 2028 ang tunay na pagbabago at mag-aahon sa Pinas. At may follow-up comment, sabi ni Jay 2024, meron palang sira ulo dito. Aray! Tangina! yun Umanag yan. si Epipanyo! May tanong lang ako, bakit gano'n yung accent pag binabasa mo yung comment? At malala. Beya. At sabi ni Epipanyo de los Santos dun sa comment Parang ni Jay. dabawan nyo yung accent eh. Oo, Jay 2014, meron at ikaw yun. Kung ako sa inyo, pakinggan nyo yung favorite DDS podcast na MWMR. Pinapaliwanag nila doon kung gaano kagaling ang mga Duterte at kung bakit sila ang pag-asa ng bayan, ha? Nang malinawagan ka. Amen! Amen talaga. Shit! Amen. Kaya sa lahat ng haters, para May sa'yo baliw to, pala rito. Epifanio. At may kasama ko wala DDS! DDS! Previous comment lang kay Marvin. Update lang si Marvin. First, tanong lang mga ka-TH. As a comedian, mahirap ba gawin ng crowd control o meron bang top 10 rules sa mga comedian? Sana masagot in the future episode. Depende kung anong edad no ika-crowd control mo. Crowd work, oh. Crowd work na Iba naman practice yung crowd naman. control, oh. Ano ba? Crowd Crowd work work or crowd control? Crowd control. Ano ba difference ng crowd work sa Crowd work. crowd control? Kasi kung crowd control, bouncer kailangan mo Oh, yun, dun. parang Oo, ganun oo. eh. Oh. Oh, pero crowd work, yun. Mga heckling, no? Parang heckling tapos... Or unless talagang crowd control yung gusto niya sabihin. Oh, yeah, na yun, parang Question sa paano inyo. papatahimikin yung... Anong generation pinakamahirap patawanin? Gen Oh. Z, Itong pinakabago, Gen yung X, latest. Millennials, Depende sa joke. Boomer, Depende Hindi, sa yung joke. pinakabago talaga. Itong Gen Z. Gen Z. Iba talaga.
Iba yung tipo. Parang nagtitiptoe ka na talaga sa lahat ng jokes na kailangan mo gawin. Kasi sa no? open mic, di ba? Madalas may table tayo ng Bilis Gen sila Z. Oo, kasi hindi na makarelate eh. Parang yun yung Ben, yung boomer naman kasi, mahirap sila patawanin, not because hindi sila makarelate. Minsan kasi yung initial reaction nila yung parang, sige nga, patawanin mo ako. Sila yung common sa kanila yun, yung ganun pag mga matatanda na, no? Taas ng tingin sa sarili. I'm better than you. No, may ganun eh. Joke ka nga. Feeling ko, Napansin ko sa Gen Z yun. Gen Z, it's either parang they don't want to laugh because if tumawa sila, then their peers would be like, bakit ka tumatawa sa ganyang klase? May peer pressure. May pressure. judgment pressure, or like Parang, video. oo nga eh, no? There's always this fear of being exposed, diba? Pag Gen Z. Totoo. So even though you find it funny, of course, parang, ewan ko, if Hindi ka pwede na-video maging ka, edgelord. di ka pwedeng, kasi maka-cancel ka, cancel culture. Ganun. Mga feeling ko yung mga Gen Z nag-aabang lang. Kaya ang daming burner ng account. isang linya na ikaka-cancel mo. You it better! You better! Be careful! So yun nga, mahirap kasing reference eh. Dahil syempre, millennial tayo, yung reference natin pang millennial. Oh, hindi, tsaka galing tayo sa generation na ano eh. Alam mo yun yung Point of view, iba. Tayo yung punching bag ng ano eh. Ng lahat. Oh. I mean old enough tayo para maabutan yung alam mo yun yung political incorrect na shit. And then young enough rin tayo para abutan yung political correct na shit. So kumbaga tayo yung nagtitiptoe between dun sa ano na yun eh. Para sagutin yung tanong na yun, panoorin niyo yung sa YouTube kay Mark Normand. Ooh. And Yes. Ganda. Comedy Lab Gen yata? Z. Human Trials. Human Trials, yun. Trials. So, meron silang ginawang ganun kasi puro Gen Z halos yung Tapos yun nga, ginagage ko Oh, yung ba yung naglalanda try dyan. niya i-offend? May Mark specific i-offend sila niya, na ano. target audience. Okay. After parang 2-3 minutes set or 5, tapos biglang tatanungin nila yung ano. May na-offend dun sa eyes. Parang gano'n. Feedback ng audience. And si Mga ano to Gen Z, Mark Normand to alam mo Lupit natin nga style nun, niya. oo. Yeah. Although may pagka-offensive pero maganda pagkakasulat. Offensive talaga. Oo. Dark Hindi dark siya yung- na ano siya eh. Dark na Parang jolly. agaang. Parang gano'n, hindi mo alam na teka lang. Ha! So yun yung style na yun. Hindi pa yun yung brutal Hindi pa yung broad, yes. Pero marami talaga na-offend ng mga Gen Z. Man, Doug Stanhope, yung mga naiisip ko dating ano na hindi na magka-fly ngayon. mga Oo, yung mga stand-up ganun. comics dati. Oh, lalo Yeah, na, mas maluma. matanda na rin siya eh. Yeah, yun nga eh. Pero nung prime, Fuck, di ba? Yung Tangina. juice na, Prime na Doug bit niya, 8 Stanhope, minutes, Jesus. man. Walang katapusan na bit niya para lang dun sa Jewish na community. lasing lang, no? Holy shit. Yeah, man. Ngayon, hindi nila kayang gawin yun eh. Yun lang. Ay, sorry host. Nasaan ka? Going back to the comments. Going back. Okay na. Okay na. Comments! Putang ina na Sorry. Kasi nakita ko eh. Okay. Sa episode 26, Pinoy VA ni Trump, sabi ni Eric Fernandez, dati nausog, nadalapos na ako, nagkaroon ng bukol sa may suso ko, tapos sinipsip lang ng baso, pinaalbularyo. Yung VA naman ni Trump, di ko sure kung taga North or South Caloocan. Unang nood ko ng porn, 7 years old ako, yung panahong meta pa yung kabayo at babae intercourse. Unang weird ko na kinain dati, papel. Baka ako yung kaklase ni Kin dati. Sino to? Si Eric Fernandez. Sinagot niya lahat ng tanong. Kaya nga eh. Lupit. Okay, very good. Nood from start to finish. So tama Okay. lang na nandito ka sa podcast na to. Eric, pare. Okay, ito na. Ay na. Nag-prepare Tangin na pumitik ka na. Ayan na, the anticipation. Sabi ni Maria Hilda Maginhawa, Si Maria G! tinikman ko ang hindi dapat. May talaga doon. Oo, Ano pa tayo mo? Pogi. Ito ay bawal na pag-ibig. Masarap siya pero hindi dapat. Charet. Bakit ganun? Ba't parang siya nagsasalita Para talaga? pinractice. Pinractice mo ba to? Kaya lang, next week may outing kami papuntang Subic. They say magaganda daw ang view dun. Pero Sir Mac, alam mo kung ano yung pinakamagandang view? Predict mo. Ano? Predict mo, ano yung ano daw yung magandang view? Yung noon niya na nakasubo sa tito. Teka lang. Sabi niya ay, I love you.
Ganda nun, ha? May nag-reply comment doon si Kirk Roa. Abangan ko to next week kung magtatagpo ba ang landas ni Maria at Jericho sa yung sign sa SBMA Beach na I love Subic Bay, dapat palitan na yun ng I love you. Tapos sa dulo, stand ni Sir Mac, adjust na yung height gawing 5'9". Nagkaroon pa. Abangan ang susunod na kabanata sa buhay ni Maria G. At Anong ni date Mac. ba yun? Anong date siya nag-comment na nasa Subic siya? 7 days Chevy. ago, last week. Oh. So ito na yung linggo na nandito siya. Oy! Oy. Pakape ka naman. Speaking of kape, maraming salamat sa ating sponsors ng kape for today's episode. Yes. Si Jefferson Mia ng Canada at Thank of you. course, ka-TH Randy Bueno Thank you ng very much. Maraming salamat. Nitro Photography. Thank you. Sa mga gustong mag-sponsor ng kape sa amin, Bias Coffee, any amount sa GCash, 0966-5611-088, 0966-5611-088. Ando dun yun sa caption sa Spotify and Facebook. At Alright. magpapasalamat kami mula sa Mula saan? mula sa puso namin. yun. Doon sa donasyon. Yes, Patapos na tayo sa Pinoy MVA ni Trump na comments. Dati hindi ako naniniwala sa usog na yan, pero nung naranasan ko, sobrang random na biglang sama ng pakiramdam ko. Napaisip ako na baka nga totoo. Sakay ng tricycle sa amin, meron nakatitig sa aking matanda na hanggang pag-alis ng sinakyan ko, nakatingin pa din siya sa akin. Pero pagkababa ko ng tricycle, doon ko naramdaman yung biglang lalamig ng katawan. Pinagpapawisan at pamumutla. Tangaling tapat, pinilit ko minom na mainit na tubig at magjakol para lang makaramdam ng init sa katawan. Sabi ni Kirk Roa. Tumalab naman yung Jakol. Wala na siya. Siguro tumalab yung jakol. si Kirk NPA yan. Secret NPA. Oo. Bakit? Nagjajakol para antukin. Nag-judge ako pa. Tangin na yun lang pala yung baso yan. Sabi ni Atong Ang, NPA. ginawa ko ang hindi dapat. Magtapo ng sabungero sa taal. And life update for me. Kinakabahan na ako, nahuli na si Saldi ko, baka ako nang kasunod, sabi niya. Huli, di pa tuloy yan. Yeah, si Atong Ang. Sabi ni mahilig sa MILF, kadiri, nakain ko yung bata ako, kabyar, kadiri, itlog ng isda na hilaw, at unang nood ko ng porn, 10 years old ako, kasama ko pinsan ko. Yun. Ito medyo mahaba na yung comment ni Marvin. Sa episode 74, Studio Ghibli AI. Sa ngayon, gamit ko yung ChatGPT. Ginagawa niyang easy ang life ko sa pagre-reply sa mga email ko dito sa Sydney. Salamat sa'yo, AI de las Alas. Clever. Joker din talaga yung mga nagko-comment. Last comment, babasahin ko. Sabi ni Marvin, sa episode 75, Minimum Wage, Maximum Rage. Guess niyo ulit si Jeps. Jeps ko po, ang kulit. Alright, so mga Kami si ka-TH, Jeps. kamusta? Daming comments dun. Comment. Parang tapos na yung episode yan. Sa comments pa lang. Busog na eh. Oo nga eh. Utang ina ng 4-piece, yun lang. Grabe naman. Oh, ang dami ko Grabe nakikita nga. naman. Bakit ano ba nangyayari? Ba't parang... Ipaliwanag mo natin and yung right. porkies. Ano ba ang porkies? Social rage yan? ngayon yun, no? Oo eh. Kailangan ng society na may ita-target sila sa galit. Like it's like they need to put their energy into something that encompasses the entire parang middle class and yun yung 4-piece, 'di ba? Yeah. So bakit But nga guys, ba? ano nga ba Bakit ang 4-piece? Hindi. Ang ano kasi sa yung apparently may batas na Minaso ko na kanina. Pantawid. Pamilyang Pilipino. Yeah, so yung Pantawid para sa pamilyang Pilipino. So ito yung Putang para... ina nyo. Walang putang ina nyo sa dulo. Walang Kaya natin 5-piece. Akala ko yung 4-piece, putang ina. So okay, so... Pantawid Pamilyang Pilipino program. Yun. So yung mga kababayan nating indigent, so andun sila sa program na yun. It basically assists them na makabalik sa sistema. Not necessarily indigent kasi. Well, in theory dapat. In theory. Pero hindi yun kasi yung nangyayari. Matagal yung usapan to. Minsan nga, basta malakas ka kay Kap eh. Minsan may ganun pa eh. Basta nasa... Siyempre may listahan kasi yan. listahan yan. Akala ko pondo lang sa sugal eh. Parang lang ipanlaro ka palagi. Tapos yung latest outrage doon is galing dito sa batas na to. Yung Republic Act number 11552. Basically yung... ano yan? Lifeline Rate Subsidy Program. So kung ikaw ay member ng 4-piece, tapos yung household mo is under 100 kilowatt-hour yung consumption, may 100% discount ka na. That's crazy. Yes. Ang problema dito, yung 100%... Dapat sinabi nyo na lang free. Yung 100% discount, kukunin sa... Well, Somewhere out there. Sa mga nagbabayad! Sa mga nagbabayad!
nanggagaling ang rage ngayon. Doon nanggagaling ang Social rage. media. Oh. And I think mostly ang rage nanggagaling sa middle class. Yes. Totoo. Dahil ang middle class ang nagbabayad sa lahat, whether it's for low-income families or the rich. Lahat nang gagaling sa mismo. tax ng middle class. Mhm. Totoo yan. So, Totoo yan. yeah. I mean, akin lang ba't hindi lang ganito? Kesa gawin ng gobyerno yan na i-charge sa middle class. Bakit hindi na lang magtrabaho sila, pababain nila yung presyo ng kuryente, in that way, lahat makinabang. Parang ex-deal. Ang tanong kasi, gusto ba talaga ng gobyerno ayusin? O isa lang to sa mga Band-aid solution lang lahat yan eh. money-making program lang to mga ganito eh. In theory Of course. kasi, Ano yun? in theory, okay dapat yung 4-piece because like yung encompassing idea niyan is to parang transition low-income families into alam mo yun, well, Out of poverty. Pero out of hindi- poverty. hindi Pero ganun yung hindi effect. yun nangyayari. Ba't nga Pantawid naman nila, magtatrabaho talagang pa ako? pantawid. Exactly. Meron akong subsidy Ang sabi nga niya, ano eh. Maganda sabi yung ni- maganda yung layunin. Pero yun ba talaga yung man, ako sa totoo lang, tingin ko lang diyan, money making machine lang yan ng mga politicians. pero Totoo ang sabi naman. nga Kasi ni- pag hindi ka nila kaanib, hindi ka naman magiging membro ng 4-piece eh. Totoo Diba? naman Sila yan. magde-decide Boto yan. yan, men. Yeah, Boto boto yan, is- pare. yeah. Malaking Yan ang porsyento pa rin ng incentive kahirapan. yan ng mga botante nila. Yun yun eh. Yes. So, Ina nyo! ito yung conditions para maging member dapat. Supposedly, ang I'm interested. tao, Tara. ang tao sa 4-piece. So, Para ma-exploit yan. families must, one, send kids to school regularly, at least 85% attendance. Okay. Paano nila natatrack yun? Kaya. Paano natatrack yun? Okay. Bring children for regular health checkups. May record naman siguro sa ano yun? Sa Wala akong barangay? nakikita. Yung mga member ng 4-piece, di ko Uso nakikita sa Pilipinas clinic. yun, yung regular check-up ng bata. Isa pa, Okay. ensure vaccinations for younger kids. There you go. Paano Pregnant matatrack women Para must get prenatal, postnatal care, and parents attend family development sessions. Ano yung family development sessions? May Pulot ng ganun basura. pala. Hindi ko Magtupad. Family planning, kunwari. Hindi, marami kasing program sa barangay. So, sa mga level naman na yan, lalo sa poor, Oo. regular yung mga may checkups kasi wala naman silang choice talaga eh. Oo. So, kailangan nilang pumunta sa barangay health centers, lahat yung may records yung mga kids dyan. Okay. May mga Pupuntahan patak, umakit yung mga barangay health centers sa mga, bawat, Oh, okay. sa mga dulo-dulong lugar, pare. So, may mga ano sila dyan. Na-access nila lahat yan. May Sabi ni Kagawad Mac na bares. Yeah. Back for senator. Number 1 SK nung 1990. Sana nung SK ka 1996. inano mo yung free yacht para. Oo nga, yung ano mo na bill. Taka, hindi pa nga nakakayot nun eh. Hindi, yun na kayo tama eh. Yun na Malay kayo ko point ba? eh. Hindi ko alam na nag-exist yun nun eh. sabi ni BBM, Oo. ang hirap maging mahirap kasi kailangan pang patunayang mahirap ka para magkaroon ka ng assistance. Sa nakita mong requirements. Tangina siya yung presidente ah. Di ba mismo? Hindi, alam mo, gusto mo lang ang dami requirements Hindi, sa 4-piece. men, alam mo, irony. Tapos na, yun lang. Alam mo, irony. Yeah. Yun lang. Alam mo, irony nun, yung sinabi ng presidente doon, galing yun sa tao na never nakaranas ng paghihirap. Yeah. Man. So, anong ano. So, out of touch. Yeah, pero Touch to. may may nakausap ako dating social worker na basically nagbibigay sila niyan. Sila yung nagdi-distribute ng Okay. corpus. Oo. And kausap ko siya, okay, paano yung mga pag hindi na-meet yung criteria? Kasi so may criteria, di ba? So kailangan regular check yan kung na-meet nila. And then sabi niya ganyan, well, pag hindi na-meet, tatanggapin mo kung ano yung rason nila. What? Sabi ko, what? Sabi ko, ba't ganun ha? And itong paliwanag niya sa akin, ito yung paliwanag niya sa akin, ba't nila tinatanggap? Minsan, yung mga nandiyan sa 4-piece na yan, these are the poorest of the poor. Oo. Yung mga shit na never mo nararanasan nila. And totoo yun, man. Ito yung mga tao na, yung nanay ko tinamaan ng kidlat. Tapos, ito yung mga tao na, True story yung nanay na. ko tinamaan ng kidlat. Oh, asa yung tatay mo? Nung pumunta sa nanay ko, tinamaan din. Puto, series of unfortunate Oh, events. sila yung mga grupo ng tao na to na yung alam mo yung series of unfortunate events nangyayari sa kanila. Okay. Granted na hindi lahat yun ang storya. Pero kasi pag nandun ka, hindi mo alam kung sino yung totoo, sino yung hindi. Pwede mong hindi tanggapin, pero kasi nangyari nga nangyari kay Juan. Okay, valid. Si Pedro, ginawa niya lang dahilan yun. Pero kasi Wala pag silang way para verify. wala kang way para i-verify, pero then again, ito yung
yung grupo ng mga tao na kumbaga lahat ng malas nangyayari sa kanila. Ito nga ilaylayan eh. Oh, given na, no? Oh, Alam mo so nang minsan kulang sa kanila? tatanggapin yun. Tokis checker. I think yun yung dapat mangyari. Tox checker. Oh, yun, I think Dapat yeah. i-hire nila ako. Oh. Alam ko yung kaliwat kanan ng pagiging Tokis. Man, I think kaya ng gobyerno. Ano mo bakit? Kasi ang BIR pare, BIR, worst case scenario, ang gagawin ni BIR, maghapon sila nandun sa tindahan mo. Let's say, halimbawa, hardware. Madalas na dali rito hardware o gasolinahan. Ang gagawin nila, pagka may discrepancy sa declaration ng ano mo, ang gagawin nila is maglalagay sila ng tao dun to monitor yung sales mo Audit, the whole day. audit, no? But here's the thing, BIR din kasi. Oh yeah, Diba? medyo sketchy din. Oo. Oh, pero sa akin lang, if kaya nilang gawin sa middle class yun, basically middle class rin yun. So kung kaya nilang gawin sa middle class yun, why not gawin nila sa 4-piece every time halimbawa, yun nga bumagyo, di ako nakapunta. Okay, sige. May social worker na naka-assign sa'yo for a week to see kung totoo yung mga nangyayari sa'yo, man. Ang take ko dyan kasi is, may pera dun eh, sa hardware eh, kaysa sa mga, ba't may faction kung mahihirap, wala ka naman makukuha pera dun, di ba? Sasaksakin yung ka mga pa. tokis checker, tokis din yan eh. Oo nga, actually. Here's the thing. This is, okay, I looked at kung magkano nga ba na kukuha ng mga 4-piece every month. Okay. So, base grants There you go. per household, health grant is 750 pesos per month plus 600 per month for the rice subsidy. So, baseline agad is 1,350 per month. Meron pang education grant per child, maximum 3 kids. So, for elementary, 300 a month, junior high 500, senior high is 700. So, this is only paid for 10 months in a year. Extra, if buntis ang babae or there are kids aged 0 to 2, that's an extra 350 per month. So, realistically, it can go up to 3 a month per household. Tapos, imagine nyo kung gaano karami ang 4-piece. At imagine mo kung gaano yung cut ni Kapitan. Yeah. Dun sa... Di ba dapat dinidiscourage natin yung pagpaparami? Putang na parang base sa... Yun nga eh. Based on the rules, parang mas marami kang makukuha ang pera if marami yung mga anak mo eh. Oh, putang na parang kakusapin mo sa putok natin sa loob, putang na. 300 yan. Pero ang dapat nga dinidiscourage yan, yung tanggalin yung yung ayuda eh. Bigyan ng program yung mga nasa laylayan na paano sila kikita ng pera, paano sila makakapagtrabaho. Yeah, yun nga eh. Basically kasi itong 4-piece na to, parang ano mo yan eh. Parang, ito yung parang pantawid lang. And then pantawid. pagka let's say nakatawid ka na, may ibabato ka sa ibang ahensya ng gobyerno para doon ka naman bigyan nung anong tawag dito. Yun na yung maghahanap buhay It's ka a talaga. weird cycle kasi pag lumabas ka na ng 4-piece, nasa workforce ka na, and then ikaw na yung magbabayad ng sa 4-piece. Diba? So it's like, Habang yung mga mayayaman. what is the exit ramp dito? Well, I think Magtrabaho sa gobyerno. I think ang exit I think ang exit plan is umabot sa point na kung saan konti na lang ang pupasok sa 4-piece and mas marami ang nakakalabas. I think yun yung ito yung parang nakasulat. Man. Guys, you know Pero what I it's don't giving? think It's giving paluwagan. yes. Diba? Marami Kasi kung titignan mo, parang ang gandang bagay nga naman talaga yung ganong program, tutulong. Kasi sa mga first world countries, di ba, yung mga subsidies and shit. Kaso ang problema Welfare. dito, Welfare, yeah. anong problema? Meron lang select of people Yeah. na may subsidy. Kung magsasubsidy ka, tutulungan mo yung isang bansa, damay mo lahat, pare. Yeah. If sa first world countries kasi, let's say for example, if you have unemployment, encompassing yan sa lahat, hindi lang sa low income. So it's kind of fair if you think about it. Pero dito sa Pilipinas, kung unemployed ka, middle class ka, anong gagawin mo? Wala. Sa Diba? paluwagan nga, sumusweldo ka pa eh. Dito sa 4-piece, wala ka naman sweldo. Oo. Pag ikaw, dating hindi ka 4-piece, naging 4-piece ka, puta. May problema na sa'yo, di ba? Plus, ito pang problema dyan, anong ginagawa ng mga nakakatanggap ng 4-piece? Doon ba talaga sa nararapat? Marami may bumili ba ng nagbabayaran bigas? yan. May bumili ba viral ng na photos ngayon May na- nagpa-check ba and shit? Okay, ito pa yung nangyari. So, yung kausap ko na social worker, okay? Sabi niya, dati nun, kinokontak daw nila si SM kung pwede daw dun mamigay. And then si SM, dahil puro mga 4-piece at saka nasa low income family itong mga to, ayaw niya. Kasi mall. Oo nga. Yun yung initially daw ganun. Tapos one time pumayag daw si SM.
Men, pagbigay daw ng pera, pucha, ginastos sa SM. Tangina, ever since si SM gusto na yun, men. The Oh, best! shit. Oh, shit. Sabi niya nga, putang ina, kaabot lang daw nila, tapos makikita mo, nasa Uniqlo daw. Ha? Jesus fucking Tangina Christ. ako nga, di mo Tangina, yun. Uniqlo? Puntahan mo rin Itong mga- kausap ko ng social worker, sabi niya, putang ina ako nga, di pupasok dun eh. Sabi niya ganun. Di ba? Saan Saan nilagay baka gastos? naman, diba? Hindi, kasi daw sa window Uniqlo, shopping pag- lang sa Uniqlo. Hindi. Hindi, men. Men, alam mo pag nasa mall ka, pare, may bulsa ka na, lalo hindi mo Iba, pare, pinaghirapan. iba. Iba gastos yan ang hindi mo pinaghirapan, men. Ang Totoo. dali. Ang daling gastos yan. Ikaw, Trixie, Yung iba doon, anong- shabu, scatter, hindi pa natin ma-mention Yan, yung mga yan. bagay na Yes, ganyan. mo. pare. Anong take mo, Trixie, sa ano Mga na to? muffler pa Tawag lang. dito kasi kung ako Muffler ng naranasan ko motor. naranasan ko tumanggap ng ayuda, naranasan ko maging 4-piece nung pandemic. Oh? Diba, nakwento ko sa inyo yan na tawag dito tumanggap ako parang 6,000, 7,000 pesos na natanggap ko nun. Ang ginawa ko nun, yung pera na natanggap ko, pinambili ko ng sound card, ng mic, yung pang live. Oh. In a way, para makapag-generate ako ng pera. Oh, well, Nagla-live ako sa investment yun. Kumu, Oh, ganyan, yung sa Bigo, ganyan. And then, meron akong kakilala, ang ginawa niya dun sa pera, pinang-reband niya. Ayun. Para makapag-generate din ng pera. Malay mo naman! Malay mo! Ngayon, Baka may booking sa atin. Yun ang investment! Yun ang investment! Baka naman 5,000 yung kapalit doon. at saka ang masaklap kasi nung nangyari nung pandemic, di ba, namigay sila ng ayuda ng pera. Tapos, weekly namimigay sila ng pagkain na ayuda. Bigas, no? So, saan ba igagastusin ng tao yung pera? Kung nakakatanggap naman sila ng libreng pagkain. May question ako. Shabu eh. For 4-piece ba, hinihingan ba sila ng mga resibo? Hindi. Hindi rin eh. Hindi. Ano lang, identification ID. lang. Oo. Mostly ito sabihin na sa in general, yung mga social workers sa barangay, kilala na nila yung mga mahihirap sa lugar nila eh. So meron na silang listahan. So yun na kaagad yung target nila. Pag sinabi 4-piece, meron na silang target group. Tsaka may census eh. Oh, So, ano hindi nga. data eh. Hindi na nila kailangan i-resibo, fact check, ganyan. Doon lang ako nakakita nung pandemic Basta may sa katsikap. barangay. Bawal ang magkamag-anak. Mm. Pero doon ako nakakita na isang buong pamilya sila. Nakapila. Tapos, kaapelido nila yung nakaupo. Oh. The best. Family reunion yun eh. Very common. Pero naman yung masaklap doon, ganyan. ang declaration nila doon, hindi sila related. Malayo daw Nakakagalit sila. na kasi. Alam mo yun. Para lang. Or pwede rin, alam ko sa ibang bansa daw, rather than pera, coupon daw. Oo. Food stamp. Oo, Food stamp. US. I think yun yung ano eh, parang yung definitely yung pangangailangan mo lang talaga ibibigay. Yun lang Sa amin naman. sa Atlanta, food stamp. Ano? Atlanta Subic? Ay na, kumain ka ng government cheese. Saan yan? Sa Atlanta, pamulaklakan. Highlander ka pala, ha? Food stamps lugaw. Men, sa ibang bansa nga, sa Canada, mga ganyan, yung mga nasa ano, natawag nila doon sa mismong kuhanan ng mga supplies nila, puro Pinoy daw eh. Talaga? Talaga the best din daw talaga yung mga Pinoy. Ito, ano libre yan eh. Sa mga yun, community Pantries. tsaka yung mga shit, grabe. Pero tangina, no? Isipin nyo yun, ang laki ng kinakaltas nila sa tao, tapos yung mga taong tumatanggap naman, walang pasasalamat na ginagawa. Bitin pa nga eh. Bitin Parang- pa kami. Hindi nga daw kasha. Para sa- di ka raw kasha eh. Kulang pa sa pang-muffler ko to eh. Tinanong ko yung isang nanay ng in-interview pala sa balita to lately lang sa ABS kaya to napanood yun. Ang tinanong, kasya po ba ang 8,000 sa inyo para sa isang buwan? Ang sabing nung babae, kulang na kulang. Isang linggo ko lang yun eh. Ha? Oh, Ganun ang sagot Okay. nung babae. Naalala ko yan ah. 40s. Yung ale. Oo, yung ale na nakaupo lang. Oo, yun nga Galit na eh. galit lahat ng tao na nakanood doon, especially yung mga taxpayers. Oo. Hindi mo napapansin. Ito yung worst part dito. Hindi kahit pa ba VA kadalasan na nandito sa atin or usual sa atin dito puro VA, di ba? Hindi man tayo taxpayer pero nagbabayad tayo ng bills. Yung bills na yun hindi natin alam may tax. Allegedly, May hindi tax ako, taxpayer. Allegedly. Allegedly, may tax ako. May tax ka? Nagbabayad ako ng Lahat tayo sarili, men. Lahat Lahat tayo may tax pare. because of Pag VA that. ka, syempre. Lahat ng gagawin mo. Oo. Pero There's yun nga, tax sa on bills. tax. Oh, yung Sa VA bills. na yun pare, may tipang kasunod yun. VAT pare. Yun. Hindi nyo napansin, man. Pinagsasabong ng government yung middle class tsaka yung lower class eh. Oo nga eh. 'Di ba? Yung poor tapos yung middle. Yep. Yan yung Oo. nag-aaway dahil sa Oo. 4-piece na, Mismo. 'di ba? Oo. Mm. Dahil sa ginagawa ng government, Oo. nagsasabong yung
divide and conquer. Yan ginagawa ng government. Yun nga eh. I think pag gobyerno ka and asa yung lahat ng, alam mo yun, nasa yung lahat ng tools, dapat supposed to be ang trabaho mo is to make it fair for everyone. Yeah. 'Di ba? Yun eh. But ganun, but kailangan yung isa nagbe-benefit and then Yeah. kukunin yun yung mali eh. Oh yeah, gagawin natin to ng bibigyan natin sila 100% discount. Akin wala akong problema doon sa 100% discount. For as long as hindi mo kukunin sa amin kasi Dapat Pero budget ng gobyerno. saan nila kukunin yun? Sabi yun ni, nga, Diba? Yun nga. sabi ni Shell Jokno, mga electric companies ang dapat sumalo sa lifeline discount. Legal man ang pass-through cost, hindi makatarungan na singilin ito sa consumers. Kasi yung ganyan, 'di ba? That's like the old mga utang ng gobyerno Mismo. na pinapasa din sa taxpayer. Oo. So, what the hell? 100 Diba? kilowatt ba yung sinasabi mo, libre? 100 kilowatt, Ayan, man. chinek ko. Hindi, kay- eto, sabi nga ni Win Gatchalian, ang tulong natin sa kanila is only 50 kilowatt per family. Ang 50 kilowatt, equivalent lang yan sa isang maliit na ref, isang maliit na electric stove, tsaka ilang ilaw lang. Hindi malaki para lang makatawid sila. Isa pa yan. Alam mo, may nabasa akong review. Oh. Kung hindi daw magkakaroon ng corruption in 1 year sa Pilipinas, bayad lahat ng utang natin. Tapos, free education pa tayo and healthcare. Oh man. Just 1 year na walang corruption. Yung amount Can you lang imagine ng that? pera na wala sa flood control. Oh my God. Oh. Yung amount lang ng pera. Alam mo, Parang after lahat nung- traumatized sa flood Man, control. after ng scandal na yon, hindi ako papayag na ilalagay pa rin tayo sa third world country. Man, every time maririnig ko yun, no. Hindi tayo third world, man. First world Yeah. country ang Pilipinas, man. Just so happen marami lang gago dito. Yeah. Putang ina, man. I have my take dyan is, kasi we were talking about government employees kanina, diba? Government employees are also the middle class. Government Totoo. employees can also get in trouble if meron silang malaking hospital bill. It's the leadership kasi. Because if you have shitty leadership, anong gagawin ng staff mo? Yeah, Diba? wala silang choice. Wala eh. silang choice. Wala silang choice. Yeah, Alam so mo, nakikita ko if dyan. ikaw yung barangay captain and nagbubulsa ka ng pera for the 4Ps and you're not requiring them to do what they're supposed to be doing, 'di ba? So what's Ako going nakita on? What's the kong point? solution dyan. Eto, we're Is smart. pag nagpalit na ng era yung leadership, yung pag Gen Z na yung mga papuntang leaders, eto Oo. na doon magkakaroon ng bagong era ng tawag dito sa sabihin natin meta ng leadership. Kasi sa ngayon, millennials Sana. pa rin yung mga nandun. Yeah, sana. Pero, yun nga eh. Actually, boomer nga eh. Oo, di ba? Gen X. Kailangan mapalitan sila, man, ng Gen Z. Ang asad Tingin ko. kasi sa ganito, I hope, ito yung mga bagong generation is hindi sila masak in sa sistema ng corruption. Mismo, pag nakita nila yung ano. Oh, yeah. Kasi, man, sabi nga ni Winnie Monsod naalala ko, na, sinabi niya one time, gano'n ba karami, yung UP is very known para sa Radical thinking radical nila. thinking na sila yung palaging sinasabi natin nasa kalye, nagrarally. Okay, eto ang sinabi niya, gano'n ba karaming UP grads ang nasa politics ngayon, ang namumuno na bansa ngayon, gano'n karami sa kanila yung mga dating aktivista, Yung ideal sila. ideals nila, and then asan yung bansa natin ngayon. So, kumbaga, kung ilalagay mo doon, may system eh. Yeah. Na for some it doesn't matter kung sang generation ka galing. If the system is broken, it's not gonna... Once na pumasok ka doon, pare, you know, No. if hindi matibay-tibay yung sucked in. sarili mo, man, it's just Pero may mga Broken signs- system na nobody wants to fix. Yeah. Totoo. Because everybody... Ito, masakit. May hope eh. 3 hours ago lang sa Manila Bulletin. Expanded maternity benefits. President Marcos announces higher coverage for normal deliveries and cesarean sections under PhilHealth. Starting April 30, Marcos said coverage for normal deliveries will expand from 9,000 to 29,000. While Alright. coverage for cesarean deliveries will be expanded from 37,000 to 58,000 to 62,000. Okay. Ngayon, isipin nyo gano'ng kalaking tax na naman madadagdag dito. no, hindi, actually, ang singil ng PhilHealth is Kasama na yun Ako, sa isa Kasama long na yun. time coming, If that is if you are a contributing ng PhilHealth. annually. Kasi- Kaso lang automatic mo yung PhilHealth lahat eh. Kung Lahat ng employee Pinoy. ka sa ano, oo. Kung employee ka, oo. Kasi hindi, yung mga iba, parang optional siya. Optional siya for example, if hindi ka employed sa Pilipinas, optional lang PhilHealth. Alam ko pag Pinoy citizen ka, may PhilHealth Pag ka tayo. pagtanda mo, pag senior Member citizen, ka. once na pumasok ka ng senior citizen, automatic PhilHealth member ka. Pero pag hindi, yung contribution, parang yung voluntary, parang Yeah. ganun, sa Yeah. voluntary ka. Parang long time coming na nga yung ganyan. Fabs, paano yung sa ano, yung dyan sa Gordon? Kasi di ba last time pina-surgery ko yung anak ko sa collarbone. Nag-apply kami dun sa may yung parang zero bill nilang tinatawag, di ba? Oo. So, okay naman, na-approve.
basta hindi naka-private yung shit. So, ward lang, tapos babayaran ko lang yung konting bills nung doktor tsaka yung bakal. Parang gano'n. So, zero. Lumabas kami, may binayaran lang, may sinettle ako Doctor's na fee. parang Okay. konting fee. So, PF. tas okay naman. Parang umabot ng almost 30 yata yung bill namin, parang gano'n. Not bad. 20 plus, oo. Pero ang liit ng binayaran namin. Ngayon, after few months, parang nakatanggap si Mrs. ng email from PhilHealth na na-charge yung PhilHealth niya ng 21K something. Okay. Doon kami nagtataka na parang, wait, akala ko ba? Akala ko ba? May zero bill shit tayo. Oh, Bakit They're Utang getting ulit it kami. from your PhilHealth. Yun nga eh. So walang sense yung Kasi zero bill shit. PhilHealth is basically your health insurance, di Yun ba? nga eh. Oo. So, whatever you paid for, whatever your contributions are sa PhilHealth, doon nila kukunin. It should be sa contri- between PhilHealth and the government. Oo. So, pinapabayad ng PhilHealth sa Tilea ng 20K. Yes. Na-bill siya ng somewhat 21. Hindi ko alam kung yung exact number. Pero nakakapagtaka na parang, wait, ano yun? Yeah. Ano ba zero bill? What the fuck? That's weird. Hindi, well, ang sinasabi lang, zero sa amin. Yun nga eh. Sa kanya, ewan ko. Another thing sa hospitals. Man, wild. Nakikita ko lagi sa Batangapo na okay, magpo-post yung tao na ano, kailangan ng tulong ganyan. Tapos ang dami nagsasabi na hindi, lapit ka kay Oo. politician's name. Yeah, So ano yun? Like, isn't it supposed to be a benefit? Bakit diretso sa politician na yun? So, what is that? Oh, parang May Yun yung utang na loob system. ka. yun yung system eh. tinatawag, Oh, oo. parang may utang na loob ka ngayon. Ang tawag natin doon? Ha? Process. Process. Trust the May process kasi. Process. Okay, may process eh. Okay, yun yung ano eh. Kaya nga sinasabi ko, man, yung constitution natin, very modern pero feudalistic tong bansa na to. SOP. Oh, Tawag nangyari ngayon, if you run, basically parang lord nyo yan eh. Parang ganun eh. If you have problems sa ano, pupunta ka sa kanila, hingi ka ng pera, and then bandang uli may utang na loob ka sa kanila. Ito, isang post ito sa Facebook. Sabi niya, the government says, if we don't help the poorest, wala silang kuryente. Sabi niya, okay, wala namang against dun. Hindi against sa middle class makatulong. Pero kung gusto nyo, the government talaga na makatulong sa mahihirap, bakit hindi nyo ibaba sarili nyo? The highest salary in government is more than 400,000 a month. Yeah. Hindi pa kasama ang allowances at kung ano-anong SOP na nakukuha ng mga government projects. Lower your salaries, distribute nyo yan sa lower class. Because right now, you're asking the middle class, yung majority na nagbabayad sa lahat ng to keep giving while getting absolutely nothing back. Another thing there is like it, same thought process, pero why not tax the rich higher? Oo, pwede Diba? Why rin. not? Bansa to, yung parang ganyan, may bansa na ganyan eh, na pag hinuli ka, sa kunyari sa traffic, nahuli ka, check kung anong lifestyle mo, kung anong tax estado. bracket. Tax bracket. Tapos yun yung sisingilin sa'yo. Well, dapat ganun, no? China ginagawa. Dapat may tax bracket. Yeah, Well, totoo, man. meron tayong tax bracket, pero people are not. Nakaka-exploit yung mga corporations. Alam nila kung paano ano yun. Mismo. Dapat, I think dapat They know how to get, go around Kasi, that. ewan ko, I feel, di ba meron pang benefits yung mga rich na, oh, if you do this, you get like 10% less on your tax. Ganun. Kung employee mo ganitong amount, parang ito yung dahil yung ginagage nila doon yung mga taxpayers na empleyado mo. Yeah. Yung mga tax write-offs nila. Tapos bibili ka ng luxury car for business purposes, write-off yun sa tax mo. Yung Diba? worst part Don't kasi hate dito, the player, hate the yung game. benefit na natatanggap talaga ng mga nasa higher tier na mga tao, mga elite sa Pilipinas. Oo. Nito, yung mga benefits nila is dapat yun yung benefits na natatanggap ng mga nasa middle class. Dapat hindi sila tumatanggap ng benefits dahil nandun na sila sa tier na yun. Well, Pwede. Yeah. Pwede. Alam mo, tumakbo tayo next na election. Ang gagaling niya pala eh. alam eh. Kaya ba? Hindi kayo. Ayun na lang kaya. Teka lang, na, dapat bukas may plataforma na tayo, teka lang, dapat tayo sinasabi ko eh. Oo nga, Trix. Bakit ang May talino ginawa ko? yung mga hilot, men. Naalog nga. Hilot, Trix. Nalog siya, nalog. Nalog, guys, Oh my God. nalog. Naalala Develop niyo, na. last week nagkwentuhan tayo na pagbalik ni Trixie. Medyo may sense Medyo na may yun. sense na yan. Pre-frontal Na-develop. Develop yung pre-frontal. Salamat sa loft na Maraming salamat, Bang Piping. Pero ibalik mo yung dating tricks eh. Pero kidding aside, yun nga, tawag dito, marami kasi din na, kaya rin maraming mga Gen Z na nag-iisip na
super corrupted na yung Pilipinas. Kasi nga, sila yung mga nakakaabot na nung balita sa social media. Hindi sila naka-media block or what. Sila yung higit sa lahat yung mga nauunang nagbibigay ng propaganda sa social media. Unfortunately, parang may harang yata to sa mga nakaupo eh. Yung mga PR nila parang, wag niyo pong basahin yan. Hindi naman makakatulong sa inyo yan. Alam mo Palagi bakit? naman eh. Oo. Kasi yung hate na nararamdaman mo dahil sa nangyari na yan, pag-scroll mo 5 seconds later, tatawa ka na dahil papakita mo sa Nalilimutan mo kaibigan. na. Oo. So, Distractions. short-lived nung galit mo kasi distracted ka na afterwards eh. So, isipin mo, may isang senador na sinabi niya, wala nang pag-asa ang Pilipinas, aalis na ako ng bansa. Oy. Umalis na mo siya. Umalis na siya. Wag mong Kilala ko, awayin yung umalis liver na siya. lover kung ano tropa. Talaga ba? Sabi niya? Umalis siya na. Manila You'll boy do us a kumantin favor. siya. Ang isipin mo yun, di ba? Pero yung si Yorme, Pero yun kasi, even yun, sinabi niya, broken yung system, gusto ko na umalis. Okay. Ikaw yung senador for the past 12 years. Senador ka na. Alam mo yun? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? You're part of that broken system. Wala, I don't think, men, tingin ko, nakikita namin sa balita, wala namang eksaktong effort na, alam mo yun, na try mong i-change. Wala namang ganun. Yan ang alam mo. Baka, Teka lang kay Oo Idol. nga, tanong na sa DDS kung baka naman iba Tangin yung... ng medical marijuana tol. Di mo ba alam? Okay, nagtayo nga sila ng ano, except diba? sa medical marijuana kasi, In fairness kay Robin, pinangalanan mo naman. Robin Hood. In fairness kay Idol, Yan. actor siya eh. So, umacting lang siya the whole fucking 6 years. Basic. 4 years. basic. Oh. Parang maglalaban sila Lilito Lapid at saka di ba? Parang pagalingan tayo. yun ang maganda, Senador men. pero acting lang to Yun yung hindi nila pinakita. Silang dalawa nag-debate. No, si Lito Lapid tsaka si Robin. Si Fourplets. Oh, man, nasaya nun. Sila tunay Pucha. na 4-piece. Alam mo yun, nagkaabutan na sa ano, alam mo yun, nagkabaraan. Puta na yun, magbulutan na lang tayo, bumulog ka! No, bumulog ka! Yan yung Si Leon Guerrero. Ito Si Manila Boy. isa sa mga reklamo ngayon din sa Pilipinas, sa bansa, lalo na sa mga senador. May isang senador na nagtatago dahil daw wala na daw siyang safety. Oh. Kaya hindi siya pumapasok for the past few months. Si Pero Pato? continuous. Huwag mo pakalanan! Ano ba to? Jeopardy ba to? Who is senator ba to? Dire-diretso pa rin siya tumatanggap ng sahod. Ang sabi ng mga netizens, especially mga nandun din sa loob ng hearing, bakit yung sahod niya hindi i-hold at ibigay yung sahod na yun sa 4-piece? Tiba-tiba nga. Nami agad nun. Di ba? Isipin niyo yung yung magkano sinasahod niya. Let's say, ano lang to, allegedly lang. Let's say, 200 to 300,000. Ang laking tulong na nun kung ilang Totoo. pamilya na yun. Totoo. Di ba? At tanga na sa eskwela nga, di ba? Pag absent ka, may bayad, may mga ganun. Oo. Di ba? May mga Dami. ganun siya. Oo, Tapos ulit. iniipon na At pondo. saka, Ganun din. men, pakinggan nyo si Trixie. Tama yung sinasabi niya dahil lahat ng mahihirap DDS din naman eh. Kumbaga, Yap. Senator, tulungan mo na kami. Please. Pero isipin mo yun, no? Dalawa silang, actually tatlo na nga sila na nasasangay na yun sa kulay green. Di ba? Na yung isa nagtatago dahil ayaw siya mahuli ng ICC. Yung isa nag-take ng, anong tawag doon yung pag-stay ka sa ibang bansa tapos may care ka ng... Medical leave. Hindi. Immunity. Yeah, parang kaya may immunity ka. May tawag- immunity may tawag. na, no? Ay, Asylum. Asylum. Nag-asylum ka sa ibang bansa, tapos sinabihan mo, hinamon mo yung mga nasa bansa mo na, sige, hulihin nyo ako dito. I-declare ko na kidnapping. Asylum din yung Di ba? pinupuntahan ng Tapos mga baliw, isa di ba? naman, yun na, yung kanina nga si Idol, na sinabi niya, gusto niya naman sa bansa, wala daw pag-asa. And then, eventually, nagtayo sila na sarili nilang organization, Rage. Ano naman yun? Tangina, di ba? Yung Papasa Rage. nga, kasi Basahin natin nakakatawa yung yun eh. Rage. Idol namin Kailan yun. ang event ng Rage? Sinong mga banda ron? Rage Against the Machine. Tandaan yung abbreviation yan. Tandaan nyo. What is the meaning? Anong tawag yung dadamputin ka from different country para hulihin ka ng gobyerno? Extradition. Extradite ka, di ba? Extradite. Tanga na yung kidnapping na Extradite. term niya, gago, extradition, pwede yun. Gumagana lang kasi para sa mga, yun nga, Ay, puta. mga non-readers kasi madalas yung ano ng DDS. Sa Kaya may daling Rage lokohin. party list siguro. Alis na mga ng bansa. mga language na gagamitin ng VA ni Trump. Oo, yun. Ganun. Para apputable. Ay, tanga na kinidnap siya. Parang kay Saldi ko, Paano na yun? Ayan. Sobrang labo. Ang ibig sabihin ng Rage, Rage Coalition Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Asan What yung does that E mean? sa dulo? Yung Ha? E. Paano naging Rage? Asa, siya? E?
Kasi nga, At hindi nagpaparamdam ang isang senador sa lahat ng Senate hearing o sa lahat ng kailangan siya. Pero dito nagbigay siya ng speech. yan si Idol. Sinong gumawa niyang Jeje mo na Si puta. Baste. Okay. Walang ino. Okay. Jeje Walang mo yan, ha? Walang E. Pinakamatapang Yung yan. tulo, Batanggay nyo daw talaga yung nag-rage. Pero yun, come to think about it. Diba? Bigla sila nagtatayo ng ganyan. Pero yung mga ini-spit nila sa lahat na wala nang pag-asa yung bayan, wala nang pag-asa yung bayan, nagtayo sila ng sarili na ng programa. Ewan ko, ba't yun yung palagi Ayan. nasasabi na walang pag-asa eh. Ayan, basahin Narrative natin yan, to. narrative Okay, yan. yeah. Sabi dito sa News 5, napakadumi ng listahan. Iniulat ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na posibleng umabot ng 2.75 billion pesos ang mawawala sa gobyerno kung di na-verify ang listahan ng public utility vehicle drivers para sa Cash Relief Assistance Program. Ito, DSWD Cash Relief Assistance, sourced by DSWD. Sector, jeepney muna tayo. Ang processed ay 163,281,000. Ang clean, 94,723. Ang duplicates, 60,655. With issues, 7,903. Sa TODA, 1,315,685 pesos. Ang malinis sa lumabas, 1,181,310 pesos. Ang duplicate ay 85,522. Ang with issues, 48,822. Sa delivery service, motorcycle taxi at TNVS, pare-pareha silang 300,000. Sa clean nila, mas lamang ang delivery service. Anyway, ang total is 2.75 billion. Okay, I therefore conclude sa meeting na to. Ialat natin ang budget. Puta para tayo sa budget hearing. Sucks, pare. I mean, Oo nga, tangin na. Pupunta na tayo sa detalye ngayon. Oy, nakaka-drain. Pwede pang lumawak yung shit yan, pare. So it's really a broken system. Pero kayo ba kaya nyong bumaba sa 4-piece para lang makakuha ng Mag-interview kayo sa Subsidy. 4-piece, gano'n. Willing kayo masaksak ng ice pick. Magkano nakukuha nila? 3,000 something? Napansin ko sa Ay, 4-piece kasi, 1,000 ano? inaalok, 1,350 base. 350. inaalok sa'yo to ng social worker pag kilala ka niya eh. Alam ba, kilala niya So yung pamilya. dapat Gusto sa ko next na mag-4-piece. census, kailangan magsinungaling ka. Kailangan ka mo kilala mo yung social worker. Kilala kayo. May nakalimutan Hindi, ako na-interview ba kayo ng nung census? pandemic, May may interview ganyan eh, na kailangan sasabihin mo ganito ah. May may naalala, ganun? ginanong kami nun eh. Ganito sasabihin mo para makatanggap ka. Isang kahig, isang May tuka ganun lang yan po. noon. Dahil may porsyento siya dun eh. Pagka na-close niya yung deal sa'yo. Puta, parang ano yun ah. Commission based. Commission based. Dealer. Gago. Oh, may na-sign up ako. Plus Ah, 1,000. 1%. And ito pinaka-worst part dito kasi kanina nabanggit kung paano kapag ang Gen Z na yung nakaupo. Marami akong kaibigan na ngayon na nanalo dati ng SK and sila mismo bumitaw. Dahil sa sistema. Dahil kapwa din nila Gen Z. Pucha, ano na. Here's the thing kasi about the Sucked in. Here's the thing about Gen Z. Maraming Gen Z na woke, very educated, but then ang dami ding Gen Z na puro TikTok lang ang alam. Exactly. Merong isang nag-viral online, I don't know kung Tarlac to o Pampanga, di ko alam. Oh shit, sila yung may 20% yatang part dun sa project. Yeah, tapos na natanggap nila yung pera, nag-out of the country sila buong SK team kasama mga jowa. Puta. Ang saya. That's SK great. level Sarap naman. sila. pare, Tapos SK ang declaration level to, nila, man. dun sila nag-orientation. Ang sarap naman ng orientation Ng na proper yun. governance. Grabe naman yun. Ang inang orientation yan, man. Tapos kinuha yung pondo sa Sa pondo. pera ng tao. Okay. Pondo ng bayan. Tayo, nandito lang tayo Proper sa studio governance habang- orientation. Putang ina ako, daydreaming lang na nasa Bali. That's wild. Habang Pwede mo tayo mag-SK? Wala na. No? Wala na. Wala Hanggang na, wala 24 na. years old lang ang SK. Sayang. Ang 24? Hindi ba masyadong Puta, matanda na yung nauuto pa yung mga 24? Malars, 24 ba? Baka parang 21. ganun. Oo nga, di ba 24. si May 24 Check na. check ko. Dapat bang i-abolish ng SK? Ang requirements kasi dapat di pa daw develop yung pre-port. Ang weird! Ang weird! Bad decisions. Ba't 24? Kasi ganito yung i-develop eh. 25, develop na. So, Mahirap na yung corrupt yan. So, teka. When, Pag sinado na yan. You must Wing, be at wing. least 18 years old and not older than 24 years old on election day. okay. So, teka, the baseline of age in our government, junior is 18 to 24. And then onwards, parang pwede ka maging mayor, pwede ka maging... hindi pa sure kasi ilang taon May age requirement si eh, no? Kiko Bersaga?
Bata lang. 27 na ako eh. And he's congressman? Congressman. Ang problema nga, na-debunk din siya eh. Yung daming nalaman kay Kiko Barsaga na hindi siya talaga, alam mo, matapang lang siya. Yeah. Pero wala talaga yung nasa taas na ulo. Oh, man. Wala siyang Puppet ulo? lang naman. Oh. Exactly, yan yung mismo eh. May puppet master eh. Oo naman. Lahat naman yun. Man, hindi naman yung gagalaw na mag-isa niya lang na Mukhang hindi rin na-develop Isipin yung mo. prefrontal nun. Isipin Isipin mo Kung to hindi ah. pa development. Papayag ka ba makipag-boxing? Dahil sinasabi na tanga ka? Man, may ADHD yun eh. Tapos, sumali ka sa podcast, makikipag-debate ka sa attorney na nag-top 1. Man, ulit. Gen Kasi Z may nga eh. ADHD yun eh. Diba? Kahit ako gagawin ko yun eh. Walang magawa. Man, Alam mo ba, mag-debate kaya ako sa... Shoutout natin kasi na nagdebang sa kanya, nakikinig sa atin yan si Nico David. Oh, comment sa atin yun. Nice, nice. Nico David, yung best nakalaban. friend niya yan, yung mga gago. Okay. Lupit, Joke lang, pre, lupit. joke lang, joke lang, pre. Pero malupit. Oo. Tangina lala, ang dami na ng mga hindi magaganda. Wala kang nangyayari. makikitang millennial na politician na nakipagdebate sa isang attorney. Wala. Sa podcast. Si ano Naalala mo ba yun? lang, si Nico David lang. Diba? Ay, si ano. Gisado ka ron. Nico Barsaga. Vico Soto, hindi ba? What? Si Vigo, hindi naman siya nakipagdebate. Parang Hindi niya kailangan mag-debate. Hindi niya kailangan mag-debate eh. Hindi, tsaka- Wala tayong masasabi kay Vico. Nag-throw lang siya ng shade eh. Tapos yun na yun eh. Si Vigo, wala siyang pinapatunayan para sa kanya. No? Trabaho lang siya. Naalala ko Mismo. to eh, nung nagda-drive tayo pa uwi galing Pampanga, may sinabi ka nun sa kotse ng ganda eh, na yung about sa corruption. Na, okay lang naman magkaroon ng corruption, sabi mong gano'n. Basta may ginagawa silang tama. Yan yung Yeah. ng mga Marcos supporters eh. Dati. Sabi Okay naman talaga tao si Marcos. Develop naman yung bansa. Kasi hindi na talaga mabubura ang corruption eh. Hindi, I think, hindi ko maalala sinabi ko yan, pero parang, may Yan ba idea yung ako ng after konti. ng Chivas rin? Oo, lasing ako na. Kasi hindi mo magagamot yan eh. Hindi na nga eh. Cancer yan, men. Maging realistic tayo na hindi mo magagamot yan. Pero sana, yung dapat Yeah, yan mismo na sinabi mo. nakukuha ng society para, ng society, naman sagad, ng oo. population, nakukuha. Alam mo yun. Kung mangungarap kayo, 50-50 naman tayo. Huwag naman tangin. Wala, it's too, 80-20. it's parang masyadong high hopes yung suntok sa buwan na yung malilinis o zero corruption. It's never Grabe, gonna sobrang fucking miserable happen. natin, men. Kaya naman eh. Tanggap Kaya na natin nakuha- corruption. Pwede ba 50 na lang? Kaya nakuha Yeah. ng isang pamilya yung ano eh, yung ano ng mga tao na masa eh. Kasi hindi sila nangako na malinis sa ano yung paggogobyerno eh. Diba? At least Di ba hide mas it mabuti well. lang ang palamura kaysa well-mannered? Oo. Yun kaya nakuha nila yung masa eh. I don't know, man. Jesus Hide it Christ. well, pare. If you're doing corruption, pare. Ngayon, brutal masyado, men eh. Oo. Tingnan nyo yun, ano, at saka, Harap-harapan yung Harap-harapan, corruption. men. Harap-harapan, men. Hindi, tsaka ramdam ng lahat. Kasi yun nga eh, yun yung difference ng flood control. Man, back then, yung mga... okay. Ulit. 2 hours? 124? Okay. 240 na. Sige. yeah. Pa-close na rin naman. Anyway, ang pang-close ko, tawag dito, ang nangyayaring corruption daw ay galing sa blueprint ng kabilang bansa, Which is... US. Oo. May... Nawala na. There is corruption, yes, pero ewan ko, ibang level yung Pilipinas eh. Iba level, man. Kasi Just if you want to practice face-to-face. corruption, go to Philippines. Exactly. Oo. Iba level, pare. Harap-harapan It's dito. the Philippines and South American countries. Oh, man. Nakita niyo yung rank ng most corrupt countries sa Southeast Asia daw. So top 3 tayo. Top 3 tayo. Yes. Maraming nalulungkot kasi ba't di pa raw first? Ito ang shit. Yung first, Myanmar. Susunod, Cambodia. Dalawa! Na nasa gitna ng puking inang gera. Alam mo yun? At least ayos pa tayo. Jesus fucking Christ! Oo. At least ayos pa tayo. Congrats Philippines for being Top 3. Top 3. Not bad. Consistent tayo. Bronze holder. Oh, man. Isipin mo na lang pag nagtapon pa tayo, di ba? Myanmar. Wait ka lang. We're coming for you, Myanmar. 2028, andyan na eh. Oo nga. Tara na sa 2028. Yeah. 2 years na lang. Hindi. Sa election, abangan nyo, isa sa amin tatakbo. Tangina nyo. Sino ba mga tatakbo ngayon? Wala pa. Wala pa. Si Sara Duterte Sara pa lang ang Tangina. nag-announce. Ganun katapang yung manok namin. Tangina niyo. Isipin mo to, no? Kapag binabanggit yung Sara, automatic putang ina. Putang ina yan. Diba? Kawawa yan, malas! Ayan, no? Duterte! Duterte! Sino presidente ng 2028? Sara Duterte. Putang ina. Yeah, man. Putang ina niya.
Gago. Depressing eh. It's like yung ano natin, yung excitement. If meron tayong chart ng disappointment. It's like, oh my God, is it ever gonna go higher? Ito, isipin nyo to ha. Nasa red level na tayo. Kadalasan ng mga hindi pumayag sa tanggalin ng political dynasty ay ang mga pumirma doon ay puro magkakamag-anak. Oh. I wonder why. Bakit kaya? Ilan yung Villar sa senatorial slate natin ngayon? Mag-iwan lang tayo ng tanong para sa audience natin. Pag Go. tumakbo ba yung isa sa amin bilang Sino? kagawad? Sinong gusto nyo? Sinong gusto nyo? Sino gusto Kaya niyo? ako na pa ba? SK tumakbo na sa ako. amin? SK na ako. Kung kami ba tatakbo sa politika, sino sa amin? Kagawad, willing mong iboto? kapitan. Doon tayo sa may libreng Hindi, yun. hindi. Panalo na agad si Mac. Kahit ako, boboto ko to! Lalagay kami ng kandidato doon sa election. Promise! Ako yata namin. unang SK na mapayag na umute ng libre. Hindi, tsaka anong posisyon? Dog style! Anong posisyon sa Libreng gobyerno? iyot, dog style. Mo ilalagay. Saan nyo kami boboto at Anong posisyon? Promise, tatakbo kami. Madali lang magpasa ng candidacy eh. Di ba kailangan ng civil service na exam pumasa? Tangina, dapat nga meron eh. No, di ba? Dapat meron. At least requirement yan ba? Sino yung isang Dapat yata. yan pag may nagprotest. Dapat nuisance civil candidate nung time nila Duterte? Na. Yung alien... Oh, Rastaman. Si Rastaman. Ang ganda na sinabi niya doon sa podcast episode niya sa Cool Pals ha, na sabi niya doon, grabe ang ginawa ng China sa atin, sinasakop na tayo ng parcel. Nawawalan na ng business ang mga Bombay. Totoo. Ang ganda ng point of view niya doon. May nabasa lang din ako, totoo niyan, men. Na, yun nga eh. Mas gugustuhin mo nang bumili sa China kaysa ikaw yung magkumuha ng lahat ng raw materials at mag-assemble. Mas mura pag binili mo na doon. Oo, gawa na pagdating sa... Mura So, pa. pinapatay tayo ng China sa manufacturing firms. Lahat ng businesses dito mamamatay. Magiging dependent tayo sa lahat. China! Love you! Tangina kung ako nasa West Philippines, tangina nyo, anong pag ginagawa nyo dito? Nanalo na kayo, guys. Come on, bigay nyo na sa amin to. Putang ina, come on. Isda lang naman. Kaya lang yun. Eto, tanong na gusto iwan. Payag ba kayo na bumili ng materyales sa mga Chinese o sa mga Bombay? Oh, yan. Ganda rin yun. Oo. Saan Sa nyo mas election gusto? na, huwag niyo kami kalimutan. Okay. survey yan. Tatakbo kami. Sino gusto niyong tumakbo sa amin? Yun ang ipapasa namin candidacy. Yes. Tapos no, pinangatawanan no. Tumakbo talaga. Sell out! Tangin naman, pag Ano lang tumakbo, yan? I sell out of food. Yan. Experiment Desperado. na kasama yung audience sa atin. Desperado. Tong Experiment. inong yan, pinag-aaralan lang pala tayo. Kumukuha ng idea. Social Tingnan experiment. natin kung ano mangyayari, di ba? Alam niyo yung pangkape nyo. Pero pag nanalo kami, Pang-poster yan. Paldo! Hindi, ang magandang takbuhan, party list na lang. Mas safe yun, party list. Kaysa bumusosyon ka talaga. Tingnan diba? natin kung anong sabihin ng audience. Kasi isipin mo, party list, napaka-safety na spot na yun, tapos kumikita. Hindi, mag-aaway pa rin tayo kasi tatlo yung upo eh. Kailan tayo dito? Okay lang yun, mag-secretary iba. May mga signatories Tapos naman yun, di ba? undersecretary yung iba. Ako, okay lang ako sa likod, ah. Okay. No, Ay, likod gawin mo lang. empleyado. Okay na, Abot lang ako. security. Mismo. Okay, Alright. tingnan mo. Nasa resume. Okay. Okay na, okay na. Okay na tayo lahat? Okay na. Okay. Obviously, hindi. We're not okay, pero we're trying to be okay. Socials. Oh, yeah. Wait. Sino? Sige, ikaw naman. Okay, Zamba Mike, sa Facebook, palike nyo lang. We have an open mic room sa Acapella Cafe. We do that every Saturday. Kung kayo yung mga artists around area ng Zambales na gusto nyo mag-perform doon, live on stage, walang judgment, mag-message lang kayo para may sama namin kayo sa lineup. So, and Keen Portasio sa lahat ng socials. Kaya ngayon, pasalamatan din natin yung mga nag-follow na nakaraang open mic. Yeah, so last open mic, yung mga nag-follow sa show. Maraming salamat sa inyo, nadagdagan kami. And please, balik kayo doon. And Kung nakikinig sila, mag-comment sila. yes, kung nakikinig kayo, mag-comment kayo. And i-share nyo sa mga friends nyo. You know. Yun. Sa lahat ng social, stand-up Mac, tapos May 8, Music Museum. May tickets pa. CP Wars, Dark Horse ng Gapo. Like nyo lang sa TikTok, tsaka sa Facebook at Instagram. Rune Music po sa lahat ng socials. And then if you want to listen to my music, Rune on all streaming platforms, RUNE. At Kevin Hart. Kasi bago show, pare. At
Trix Corpez sa lahat po ng socials. And kung ikaw ay walang gagawin sa June 12, kalye kasiyahan sa Magsaysay, Sketchy Paradise, tutugtog. Yun lamang po. At sa si Slowdo may show Ay, siya. Oo nga, Why not? Slowdo. Si Malars. Malars. Thank you po, thank you. Wala. Joke. Tiny. Jan Insight sa mga gustong gumawa ng kanta, produce, and mixing ng ano. Yun! Ano pangalan ulit? Jan Insight, yes sir. Jan Yun lang. Slowdo, Yun. yung show ni Slowdo, wala niya. May 1 sa iba sa Ay, lapit na. Wait, before we end, nga pala sabi ko babasahin ko yung natirang comments sa last episode na. Anong oras mo? 10 minutes, less than 10 minutes Okay na ba? tayo. Or- Kaya, Mamadali sa ano eh. Mabilisan lang. Ito. Kay sabi ni Kirk Crow, last topic yung kay Chavit. Biglang nag-flashback sa akin yung interview ni Chris Aquino kay Mang Chavit at sabi bigla yung girlfriend niya na tinanong na ilang taon, sabi that time, 27 na siya at 13 years na sila. Nabasa mo na yan eh. Hindi, ngayon lang to. Oh, okay. Nagulat si Chris nung naisip niya na 14 years old pa lang yung babae, sila na. Kahit yung anak ni Chavit na nasa interview din, nagulat nung na-realize nila na 14 years old pa lang sila na. Panoorin nyo sa YouTube yung interview na yun. After ko mapanood yung interview na yun, jablo na tingin ko kay Mang Chavit. Sabi ni Kay Bilango, masasabi ko lang na ang layo ng venue ng Lando sa katulad kong taga-Tondo. Pero kompleto ang gabi ko, nakita ko kayong Comic 5 mag-set. Ilang beses ko pinigilan umihi at magpasigarilyo sa mga para lang panoorin at tumawa sa set ng Wow. bawat isa Maraming sa inyo. salamat. Sino yan? Si Kay Bilango. Sabi naman ni C. Favor, namiss ko si Trixie bigla. Iba yung feels. Sabi ni Ruel Sason, blessing Friday afternoon mga katokang guys. May follow-up comment Shoutout pa sa'yo siya. dyan. Congratulations once again sa matagumpay na show nyo sa Landos on Las Piñas. Salamat. Okay. So, this has been The Talk Show! Oh.